Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po muli ang yung lingkod ka-Johnny ng Johnny Tortiga at ito ang Johnny Dit. Usapang utang, usapang hola. So, magandang gabi sa mga newbies natin yan, sa mga solid subscribers. Please subscribe, like, share, hit yun na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about online lending apps, update review at kung ano-anong usapang online lending. So, yan mga ka-Johnny. Magandang gabi ulit. Medyo meron tayong pag-uusapan, no? Medyo pasensya na at kayo na ako nakapag-upload doon ako kayo umaga. Antok na antok pa ako. So, eto, may babawi naman ako sa inyo ngayong gabi. At medyo parang meron na akong nagawang ganito, no? Na balikan natin kasi medyo iba lang yung nangyari dito dahil nga medyo lumaban ng ano. May lumaban yung nakikipag-negosasyon, nakikipag-usap ng maayos yung ating humihingi ng advice kung ano yung gagawin niya rito sa nangyari sa kanya sa isang ola. So ito sabi niya, shoutout po sa iyo Ma'am Rizalyn Soliben 8910, diba? Yun yung ano niya. So shoutout po sa iyo. Hi sir, as lang po, may problem po kasi ako kay takpan muna natin, ayoko muna ipaalam ito sa inyo. Parang ito kasi yan medyo may nanggulong text. Sorry. Ano ba yan? Okay. So, ito nga, kay Tit. Then, ang problema, hindi ko muna kasi babanggitin na kasi baka marami kasi wala ito rin ginagawa. Kaya ayaw ko muna i-generalize muna doon sa isa. Dahil maaaring kahit ibang wala ginagawa to. Nag-apply ako sa kanila ng loan. At ang pinili ko is 7 days disbursement. February 21 ako nag-apply. Kaya dapat February 28 ang araw ng dating ng loan ko. Ibig sabihin nag-apply siya ng February 21. At kaya dapat February 28 ang araw ng dating ng loan ko. Ibig sabihin 7 days, parang ano yun, naghihintay siya for disbursement. Meron palang ganon. Ngayon ko na Wala ko 7 days. payment. Pero sige, balikan natin. Na araw na dating na loan ko, kinabukasan, dinisburse nila agad yung loan ko sa maling account at sa Paymaya pa, na never ko ginagamit pag nagdi-disburse ako, pag nagpapa-disburse ako sa kanila. Always GCash gamit ko. Something sticky. 6 loan na ako sa kanila. Bali, renewal na siya. Renewal na lang siya. Nagre-renew na lang siya. Nagre-reloan na ako sa kanila. Ngayon lang nangyari. Nag-email na ako, sabi nila, liable daw akong bayaran yon. Liable siyang bayaran. Pero wala siyang nakuha at dinisburse sa ibang e-wallet number. Something fishy. Ask ko lang po, obligado ba akong bayaran ng perang di ko naman natanggap? Mamaya, sabi natin yan. Sana po mapansin kasi na-stress na ako sa kanila. Salamat po. Yes, sagutin natin. Parang hinihintay niya, no? February 28 nga dapat darating. Pero dahil February 21 siya nag-apply at na-approve, nagulat siya kinabukasan. Example, February 22 na-disburse. At nakakapagtaka, bakit sa ibang e-wallet napunta? At sa ibang number pa yun pumunta. Sa comment section ito Pero nasagot ko naman na siya. Pero ito gawin na muna natin kasi nga para maging aware kayo dahil baka hindi nababasa to ng iba sa comment section. Maaaring hindi nyo nababasa to sa pag hindi scroll kayo. Kaya lilinawin natin to pwede pala to sa ibang ola na ganito. Yung kumbaga kung kailan mo gustong makuha yung niloan mo pwede mong i-schedule. Pero nakakapagtaka nga lang bakit kinabukasan ay dinisburse at gamit pa yung ibang number at gamit pa yung ibang e-wallet na apps. So, ano yun? Ano yung purpose nun? Siguro to theory ko, no? Either hindi alam ng OLA yung ginagawa ng agent na may hawak kasi pang-anim na niya na loan. Ibig sabihin, matagal na siya, good payer na siya rito. Ngayon, dahil sa pang-anim na loan niya, malamang ginawaan siya ng diskarte nung may hawak sa kanya ng agent. Maaring ganun theory lang po ito, hindi pa po to yung talagang actual accusations, kundi theory ko lang. Maaring ganun. Tapos yung number na yon na ginamit is number ng agent o yung number na pinagpasahan talaga niya. At ito pang masama ron, sabi nga niya,
nag-email siya doon sa Ola na yon para sa customer service, para doon sa kanyang concern about that certain situation na nangyari sa kanya. Pero dapat nga ba niyang bayaran yon? Kung liable pa pang bayaran yon? Sabi naman niya, nung nakausap ko siya, sabi nga niya, kailangan daw bayaran, sabi noong Ola. Pero para sa akin, siyempre, gagamitan lang natin ng konting common sense. Diba? Konting common sense para ma-judge natin or mabigyan natin ng tamang hatol yung mga itong klase ng mga sitwasyon na wala kang nakuhang pera, babayaran mo, ano ko, loko-loko, diba? Kahit naman ako, diba, may naniningil sa akin na wala naman ako utang sana, bakit ako magbabayad na yung statement of accounts nga na hindi maipakita. Ay hanggang ngayon, statement of fantasy pa rin nung agent na naghahara sa akin, diba? Yun lang naman yun. So yun, kinausap daw niya yun, then ang sabi sa kanya sa customer service is liable nga, then kailangan daw ng patunay na hindi siya nakipag-transact o hindi siya gumamit ng e-wallet na Paymaya nga at wala siyang transaction history about that certain incident. You what? Pero syempre, kailangan nga niya mag-download at mag-install para makakuha siya ng transaction history ng Paymaya, na which is yan talaga dapat ang gawin niya. Tama naman yun. Para makakuha siya ng katibayan na hindi siya nakikipag-transact. And then yung number na pinagpasahan ng pera is nakuha naman daw niya. At sinubukan niyang tawagan. Pero kada tawag daw niya, nag-i-end call na nag-i-end. Ito mo nag-ring, pero automatic end call. Kung parang kring, sabay, yun na. Lalo na kagad. Siyempre, something fishy, mga kadyani. Yan. Ganun yan And then yun nga, yung sinubukan niya, anis ko nga ba, dapat, kunin niya yung number, subukan niya sa Gcash. Diba? Parang wala mo niya kung anong pangalan ng agent. Yun lang yun. Dapat ganun, no? Dapat ganun ginawa niya Nakuha pala niya number Di, kung Paymaya, baka meron din siya number sa Gcash. Pwede yun. Pwede. Magaling utak ko. Pero yun nga sabi sa mga kadyan. Dapat ganun Dapat lagi tayo mabilis mag-isip kung paano natin madadali, paano tayo makakapag-isip ng bagay na stress kasi si ate. Naiintindihan ko yun Magulo rin ang isip niya. Kahit naman ako minsan pag nabibigla rin ako, nagugulo. Hindi ako nakapag-isip agad. Nga siguro mga minuto or oras pa nga minsan araw pa bago ko mabalik sa isip ko. Pero yun nga, kailangan niya ipakita yun. At kapag napatunayan niya na wala siyang transaction history doon sa Paymaya, doon sa pinag-disburse nila, sa tingin niyo ba maglalayable pa ba itong Ola na ito sa kanila? Tutusin, pwede nga sampahan talaga ng reklamo yun dahil system nila yon. Pero bakit ganun ang nangyayari? Hindi ba nila alam yung mga sistema? Sila may hawak ng system at yung info nung tao na naglo-loan. Tapos mapupunta lamang sa iba. Pang-alim na pala. Diba? Ibig sabihin talagang legit na yung info na binigay ni ate dito sa Ola na ito at hindi niya kailangan magbago dahil yun lang naman ang pina-forward niya laging number na paggagamitan o pag-disburse ng kanyang loan. So yun ko para sa akin, kung liable ba siyang bayaran. Para sa akin, hindi na siya liable bayaran Ito theory ko to at ito opinion ko. Hindi ko sinasabi huwag niyang bayaran. Pero wala naman siya nakuhang pera, bakit siya magbabayad? Yun lang naman ang ibig kong sabihin doon. Kasi nga pag wala kang nakuhang pera, wala kang dapat bayaran. Kasi nang-i-scam na yan Tandaan niyo lagi mga ganyang modus. Minsan gawain na lang ng agent yan. Sumasideline na yan. Sumasarili na yan. Sumaside hustle na yan ng mga borrower na matagal na sa kanila. Tapos ngayon nga, siyempre, papabayarin. Paano kung i-report yan sa SEC? Hindi wala rin magagawa dito si Ola. Diba? Mga pahiya lang din sila. Kasi nga, kung nakakuha na siyang transaction history doon sa e-wallet mo, wala naman tayong ganong klaseng transaction at yung number na ginamit. Kailangan matrace at alamin kung bakit yung number na yon kung kanino. Para malaman kung sa agent yun o sa ibang tao na kung saan niya pinasa siguro para baka gawin niya yung scapegoat yung number na yun, baka maaaring ibang number at pwedeng yung agent yung mag-utak din. Ganun lang naman yung mga kadyani So pag ganito nangyari sa inyo, tandaan niyo yan gawin niyo yung pinakatama at pinaka-best na legal process kung sakasakali mangyari sa inyo. Gawin niyo yung ganun, kunin niyo yung transaction history kung saan pinasa, kunin niyo yung number kung saan pinasahan, tapos email kayo sa customer service ng mga Ola na ganito ginagawa. And then gawin nyo, lagi nyo paliwanag dyan na huwag nyo bayaran basta-basta. Huwag kayong papayag na babayaran yung isang pera o yung loan nyo na hindi nyo naman nakuha at hindi nyo man nagamit kahit kailan. So yun mga kadyani, itong new lingkod kadyani ng Janitor TV at itong Johnny Depp, usapang utang, usapang
Wala.